Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O nagkandalit-silit na mga kababayan yung mga pagpapabida ni DDS Congressman Leandro Liviste ng Batangas. Nakita niya, Mr. Maravillas. Pati ba naman mga kababayan, yung mga patay na kasama sa lista ng mga proponents? Paano nag-propose? Yung mga congressmen, mga kababayan na patay na. Kung Liviste, isinama ang bangkay ni ex-Representative Panotes ng Camarines Norte. Namatay April 29, 2022 pa, 3 years ago. Kasama pa siya sa mga proponents sa lista sa DPWH leaks insertions. O di ba? Mga kababayan, mga may sayad na lang po ang maniniwala sa mga kwento, mga kababayan nito ni Congressman Liviste. Nag-file ng budget request. Paano mag-file ng budget request sa DPWH ang mga personalities na matagal nang patay? Yung iba mga kababayan tulad ni Terry Ridon kasama sa insertions. Paano mag-request ng insertions? Si Terry Ridon magkasama sa 2025 budget insertion na hindi pa man siya congressman. Si Manny Pacquiao hindi din senador. Hindi na member ng 19 Congress. Isinama pa. Kaya tama mga kababayan itong sinabi ngayon. Ito yung latest na balita. Sabi ni Jose Castro, probe should be done into how Cabral files were sourced. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro on Sunday said an investigation should be done to determine how the so-called Cabral files were sourced. Yes, sa aking palagay, dapat imbestigahan kasi dapat imbestigahan kay Secretary Vince Dizon nagmula ang mga salita na ito ay kung paano nga ba nakuha yon. Kasi ang importante dito, paano nga ba nakuha ang anumang files mula sa staff? Kasi maliwanag niya, narinig ko sa balita, mula sa staff. Parang ganun yung dating. At lumalabas kung sa staff galing, mukhang hindi galing. Kay former DPWH Yusek Maria Catalina Cabral, sabi po ni Jose Castro. Kung ganun nga ang nangyari, ano-anong files ang na-transfer? Anong files ang na-authenticate? Kasi sabi ni Dizon, Cabral told him that Liviste forcibly got a copy of the files by using the computer of a staff member and saved them to his flash drive. Ang sabi ni Sec Vince, hindi pa niya nakita yung document na sinasabi ni Kong Liviste. So kung hindi pa niya nakita, paano niya na-authenticate, ma-authenticate? Tama, mga kababayan. Isabi sa isang interview nung isang araw kay Secretary Dizon, I've not authenticated the so-called Cabral files. Pinipilit po ni Liviste nang maglabas po yung DPWH. Mahirap naman pong gawin yun ng DPWH. Lalo't yung dapat na magsabi na yun talaga yung files niya. Ipatay na po. Hindi mo na matanong. Iba po? Kung puwersahan po, mga kababayan na kinuha yon ni Liviste. Sabi nga natin mga kababayan, dapat nga siguro pag-aralan ng mga abogado ng DPWH. Kung may legal na pananagutan ba? Kasi puwersahan niyang ano yung authority ni Liviste na puwersahan niyang kunin yung dokumento ng DPWH? Di ba po? At kung nandyan sa kanya yung files, paano tayo nakakasiguro na yung files, mga kababayan, hindi dinoktor? Yon ang predicament, mga kababayan, ngayon sa issue nitong sinasabing Cabral files. Lalo na naging questionable yung authenticity niya nang lumabas yung mga balita, pati yung mga patay na. Kasama daw sa nag-request. Yan o. Di ba? Pati patay at yung mga political personalities na hindi na nasa opisina. Hindi pa nasa opisina. Not anymore in office, I mean. Tulad ni Manny Pacquiao. Hindi na siya member ng 19 Congress kasama sa nag-request.
Paano magkakapag-request? Paano maging proponent ang wala sa 19 Congress? Titiriri doon, ganon din mga kababayan. At ang mas matindi, yung patay ng congresswoman. Yeah. Sabi dito, kita sa listahan ng DPWH Leaks 2025 na sinama ni Congressman Leandro Leviste ang dating kongresista na si Representative Panotes na matagal nang patay noong 2022 pa. Isinama ni Leviste ang mga pangalan kagaya ni 28th Congress Representative Terry Ridon, dating Senador Manny Pacquiao na wala umanong kinalaman sa insertions na naganap sa 2024. Kaya ang maniniwala dito kay Leviste, yung mga may sayad lang. O, diba? May sayad ka. Pag naniwala ka sa kanyang kwento. Tama po mga kababayan? So makikita natin mga kababayan, sa bawat pangalan na binabato po ni Leviste, iisa po yung pattern. Malakas po yung akusasyon pero bagsak sa basic facts. Kapag sinuri po sa dente ng batas at proseso ng budget, nagigiba po yung kanyang salaysay, yung kanyang naratibo. So lumalabas yung tinatawag niyang listahan, hindi po pwede na gawin nating ebidensya o matatawag nating ebidensya. Ito ay koleksyon ng mali-maling paratang na hindi po papasa sa kahit anong legal o logical test. Ang unang halimbawa po yung kay Terry Ridon. Sabi ni Leviste, hindi daw siya sinungaling sa pagtatag kay Terry Ridon, kaugnay ng 2025 insertions. Pero ang tanong po na hindi niya masagot at hindi niya talaga masasagot, paano naman po makakapag-insert si Terry Ridon sa 2025 budget kung Mayo 2025 pa lang siya naging kongresista at nag-assume ng office June 30? Hindi pa siya congressman, nakapag-insert na. May ganon. Sa budget process po kasi ng Pilipinas, ang budget 2025, binuo, dininig, bago pa man po ang 2025. 2024 yung preparation ng budget. So, ang ibig sabihin, si Terry Ridon nag-insert sa budget 2025 kahit hindi pa man siya nakaupo. Hindi man siya congressman. Ang mas malala, yung patay na 2022, si Panotes 2022, patay na. Nakapag-insert pa. Malinaw po na lokohan ang ginagawa po ni Leviste. Wala pong kapangyarihang makialam. Ang hindi pa nanunumpang mambabatas, sagaa, lalo pa po yung patay na, kaluluwa na siya, nakikialam pa sa GAA. Sa totoo lang, pinaya ni Leviste yung sarili niya, pati yung kanyang nanay na si Loren Ligarda. Nagmuka mga kababayan si Leviste moron. Ano ba? Kaya kung mali yung pizza po, mali yung akusasyon. Kung imposible yung pangyayari, malinaw na kasinungalingan po. Ang lahat ng kwento, ang sinasabi po ni Leviste na araw-araw nagpapa-interview sa mainstream media, pinapatulan pa rin. Mga kababayan, yun ang hindi natin maintindihan din sa mainstream media. Bakit pinapatulan ng mainstream media na magsalita itong si Leviste ng mga kwentong wala mang basihan? At hindi ninyo pinagsasabihan itong si Leviste kung yung mga kwento po ninyo imposible kasi yung mga binabanggit ninyong mga pangalan hindi pa member ng Congress. O, di ba? Paano kami maniniwala sa kwento ninyo? Kung ako po yung sa akin mag-interview, magpa-interview yan si Leviste, iiyak yan sa akin. Sa unang buka pa lang ng bibig niya mga kababayan, basag na yan, siguradong tulad nung panahon na nasa mainstream ako. Yung mga politiko po dito, congressman, gobernador, ingat magpa-interview sa akin. Ingat na ingat sila. Most of the time po,
Namimili sila ng mga kasama ko. Pag naan niya kay Mr. Maravillas. Kasi pag anoan niya kay Mr. Maravillas, hindi tayo obra dyan. Harap-harapan talaga, binabasa ko. Kailangan man gamitin niya yung programa ko para sa propaganda, pagpapakalat ng mga kasinungalingan. Kaya dito po sa amin, yung mga politiko, hindi basta nagpapa-interview sa akin. Itanong ninyo po, mga kababayan sa mga taga-mainstream media rito. Hindi nila kasi ako kayang bulahin. I ask the hard questions, sabi nga, mga kababayan. Hindi tayo pwedeng paikutin. Kung sa akin ito po, si Liviste, ang unang tanong ko sa kanya, bakit naman makakapag-insert ang isang congresswoman kung siya ay matagal ng patay? Bakit kasama si Manny Pacquiao na hindi man siya member ng 19 Congress? Pati si Terry Ridon, bakit nakasama yung kanyang pangalan pagkatapos gusto mong maniwala kami sa kwento mo? Malamang hindi na uulit na magpa-interview sa akin. Kaya lang, yung mainstream media mga kababayan dyan sa Maynila, mahilig sila sa controversy. Sige lang, pinagpapasalita para may pinag-uusapan. Kahit mali-mali yung sinasabi. Hindi na po sila para sa katotohanan, kundi para lang sa abuse, para lang may controversy. At pag may controversy mga kababayan, laging may pinag-uusapan, maraming nanonood. Kaya lang yung mission natin, mga kababayan, na makapag-disseminate ng tamang mga informasyon na didefeat po yung ang problema. Di ba? Kaya ngayon po, litong-lito na yung mga tao kung ano yung paniniwalaan. Yun ang rason kung bakit nililinaw natin ang ganitong mga kwento. It is impossible mga kababayan. Itong mga kwento ni Liviste, napaka-imposible po na dapat po wag nating pinapaniwalaan. Tama yung sabi ng mga political analyst, takaw pansin. And maybe, he is only after media mile age para makilala. Kaya lang, ang ginagawa niya ngayon, nagsi-self-destruct na siya this early kung may ambisyon sa politika. May ambisyon siyang mataas na posisyon mga kababayan in the coming years. Self-destruction ang ginagawa niya. Buti nga. Di ba po? Hindi na po siyang credible na source ng information. With all these facts na naglilitawan mga kababayan, paano mo siya paniniwalaan? So lumalabas, he is a source of fake news mga kababayan. Fake news peddler na po itong congressman. Binandira mga kababayan ni Liviste yung pangalan ni Manny Pacquiao. Hindi nag-iisip. Hindi na po senador si Manny Pacquiao nang matalo po siya sa 2022 presidential election. Nung binubuo po yung 2025 budget nung 2024 siya ginagawa. Wala man siya sa Senado na. So paano siya naging parte ng insertions? Common sense. Ang malinaw na kasama yung nanay niya kasi incumbent. Sabay sabi na hindi naman lahat niya ng insertions masama kasi sabit yung nanay niya. Yan, sa issue naman po kay Martin Romualdez. Alam naman natin na sa simulat sa poll, lantaran yung pagtutol niya kay Martin Romualdez. Pero sa kabila mga kababayan ng sunod-sunod niya mga press statements, soundbites, paulit-ulit na akusasyon. Wala man lang po tayo makikita ni isang dokumento na nag-uugnay kay Martin Romualdez na pinapakita po siya. Wala ni isang sworn statement. Wala ni isang paper trail man lamang. May nakita kayong winagayway niya? Wala. Lahat lang kwento na walang kwenta. Di ba? Malinaw po sa batas. Hindi sapat ang kwento. Hindi sapat ang inala. Hindi sapat po ang galit. Lalong hindi sapat ang politika. Magpakita siya ng mga dokumento na papaniwalaan natin. Maglabas siya ng sworn statement ng kung sinong testigo. Yan ang challenge natin mga kababayan dito kay Liviste. So magkikita natin mga kababayan, ang napakalaking mga butas, hindi lang iisa, napakaraming butas sa kwento po ni Liviste na pati patay po nakapag-insert.
You see? Tapos pinipilit niya si Vince Dizon na i-authenticate. Bahala ka sa buhay mo mag-authenticate kung gusto mo. Bakit mo ipapasa sa iba yung authentication yan? Ikaw yung nag-aakusa. Ikaw yung nagsasabi na you have your documents. Patunayan mo na ang mga dokumento mong hawak ay kapanipaniwala sa pamamagitan ng pag-authenticate niyan. Pag hindi mo yan na-authenticate, ang hawak mong sinasabi mong dokumento, wala man yan na probative value, walang halaga, walang bigat. Kayo-kayo na lang ang maglokohan yan. Yung maluloko po ninyo sa inyong kwento, yun na lang. Pero kaming nag-iisip, hindi mo maluloko sa ganyang mga pa-interview mo, Congressman Libiste. So malinaw po, kapag mali ang pizza, mali ang akusasyon, or mali ang akusasyon, di ba may legal maxim po tayo? False in one, false in everything. Hindi nga lang po false in one, false in many things, in many claims. Tama po? Kapag patay ang pangalan, tulad ni Congresswoman Panotes, 2022 pa, namatay, patay ng credibility ng nagkikwento. So malinaw po mga kababayan, hindi lahat ng may listahan may katotohanan. Hindi ingay po ang ebidensya. Hindi akusasyon ang katotohanan. Hindi yun niya na nasusukat doon. Ang sukatan po ng katotohanan, ebidensya. Solid evidence. Pero ito pong mga pag-iingay at kwento ni Libiste, malinaw na kwentong Marites. Chismis, mga kababayan. Hindi naturuan ng isang known and veteran na journalist na nanay. Hindi naturuan ng tama. Di ba? Pati yung pangalan ni Loren Ligarda nasira bilang isang senadora at isang veteran journalist. Inayaan niya yung kanyang anak na magdaldal ng magdaldal. Hindi man lang in-examine muna kung yung mga dokumento, mga facts na kanyang binibitawan, credible. Sinira ng anak yung credibility, yung pangalan ng kanyang nanay at buong pamilya. Gustong magpabida. Ang nangyari, nasira yung kanyang pagkatao mismo. Ayan man lang po, mga kababayan, yung short video natin. Maraming salamat po sa inyo, lalo na yung mga bumati sa aking birthday kahapon. Thank you so much po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product na binibenta namin online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor actress Maritoni Fernandez. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention na rin po. Para sa inyong mga inquiries and orders,
Message niyo lang po ang aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try niyo po sa Pamper City by OMG, your luxury escape located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.